Ang iyong kaharian, Kristo natin, lumilipas. Hello, San Kevin. Hello, San Kevin, my Lord. Hello, San Kevin. Hello, San. Sa Panginoon, lahat ng biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo. Iwanan ko, wala na kailangan sa pagkaito. Sa Panginoon, lahat ng biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo. Mamaya pa siguro sila. Wala silang stand dito. Papagaydaman, purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa Panginoon ay simula ng kahulugan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Kasabay ng ika-10 anibersaryo ng Senyor Cristong Hari, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Ang Adbyento, ang ibig sabihin ay pagdating, ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías, na anak ng Amos, tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang suksod ang kanilang mga taba. At karit ang kanilang mga sibat, wala nang mga magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan niya ako, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Pakiulit po natin, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay naganap sa sabing ganito, sa bahay na poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matatapos sa piting ang pinto ang lungsod nito Jerusalem. Kaya po, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manumbahan. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Tugon po, tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa buong yao'y idalangin. Ang nangawang mamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Tugon po, masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapaan ay laging sumayo, dahilan sa templo ng poong ating Diyos. Ang aking dalangin umunlad ka lubos. Tugon po, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyo ang panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon, kaysa noong tayo'y magsimulang manlalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng gawang masama
at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapaskwa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan, ang Panginoong Jesucristo ang pag-aarihin ninyo sa inyong buhay. At huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang mga nais nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsasayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimpo po lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. At maligayang pagdiriwang po ng inyong ikasampung taong anibersaryo bilang mga deboto ng Senyor Kristong Hari. So, supposedly, yung pagdiriwang natin ay noong November 23, yung Christ the King. Sabihin nyo nga, Kristo, aming Hari. Pero naiintindihan ba natin ang kahulugan ng pagkilala natin sa ating Senyor Nazareno bilang Hari? Di ba, pag Hari, dapat sinusunod o pinasusunod natin ang ating Panginoon sa gusto natin? Sino ang dapat masunod? Ang Hari o ang alipin? Alipin daw. Siyempre, ang masusunod ay ang Hari. Ang mga alipin, tayo ay tagasunod lamang. Kung anong sinabi ng Hari, yun ang ating susundin. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo bilang Hari, malinaw naman na ang tanging hangarin niya ay tayo ay mailigtas. Sabihin niya nga sa katabi, gusto kang iligtas ng Nazareno. Pero kahit isa, gusto kang iligtas ng Nazareno, pero ikaw gusto mo ba? Kasi yun yung kalayaan natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Tandaan niyo yan, ha? Kalayaan ibinigay ng Diyos. Gusto niya tayo ay mailigtas niya, pero hindi niya ito gagawin kung ayaw mo. Kasi kailangan mong piliin ang Diyos. Kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mo siyang sundin.
So hindi lang nandyan yung Nazareno para humiling ka ng humiling kasi hindi naman yan ATM, hindi yan bangko na kapag ginaplos sa plus mo, kapag ipinrosesyon mo, yayaman ka. Mag-ghost project ka, yayaman ka. Mag-city engineer ka, yayaman ka. Pero deboto ng Nazareno, hindi ka yayaman dyan. Hindi ganun ang Nazareno. Bagamat, siyempre, yung ating pananalig sa Nazareno, yun yung nagbibigay sa atin ng lakas para magsumikap. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Yung mga bata, mag-aral kayo ng mabuti. Yung mga may edad na dito, magtrabaho naman kayo. Huwag naman yung asa lang kayo ng asa sa tupad. Minsan yung mga taga-tanggap ng tupad, talagang ang sarap din pektusan. 5 tao, magwawali sa isang area. Ang dami-dami, ang laki-laki ng barangay, lahat nagpupupulan sa isa, at ang tagal walisin yung isang area. May pipicturean pa yan. Eh pag natanggap nyo ang tupad, bakit hindi nyo ipuhunan? Diba ganyan yung hari na sinabing nagbigay siya ng bihaya sa kanyang mga alipin. At inaasahan niya na palalaguin ito ng kanyang mga alipin. Hindi para sa hari, kundi para sa inyo din, para sa atin din. Kaya ang deboto ng Nazareno na tamad ay hindi talaga asenso yan. Pero inaasahan natin na kung deboto ka ng Nazareno, mas magiging masipag ka. Kasi mahirap yung parang bang lagi tayong api, lagi tayong kawawa, tagahintay na lang, tagasalo na lang ng mga mumo, no, tagasalo na lang ng mga tira-tira, ng mga magnanakaw natin sa gobyerno. Dito ba sa barangay meron? Wala. Buti naman, wala. Diba? Kasi ilang taon na, tinan mo yung mga kapatid nating deboto din, na mga miyembro na ng tupad. Umasenso ba ang buhay? Hindi pa rin. Kaninong kasalanan? Sa gobyerno? Hindi. Kayo. Sa atin. Tamad-tamaran tayo. Pero masipag tayong magposisyon, masipag tayong magpasal. Pero pagkatapos niyan, anong gagawin? Yan, iinom, paglalasing. Ano mangyayari sa buhay natin yan? So nandiyan ang Nazareno para paalalahanan tayo. Mabuhay tayo ayon sa aral at turo ng ating hari. Kung siya yung tinuturing nating hari. Kasi yung ngayong panahon ng Adbyento, pinapaalala sa atin, darating at darating siya. Babalik siya. Bagamat ipinagdiriwang natin yung kanyang unang pagdating, yung birthday niya, kaya yung December 25, yung unang Pasko. Pero yung pangako ng ating hari, babalik ako ulit. At ang sabi nga sa ating Ebanghelyo, maging handa kayong lagi. Kung ayaw nating maiwan dito. Kasi sabi nga, kukunin ng isa, iiwan ang isa. Ayaw natin na tayo yung maiwan. At ayaw ng Panginoon. Ang kukunin niya ay yung mga naghanda. Yung naging handa. Sabihin niyo nga sa tabi niyo, maghanda ka na. 10 years na. Sino mga miyembro ng Kristong Hari? Taas ang kamay. 10 years na daw ito. 10 years na. Okay lang kayo magpapakasal. Oo. Ha? Di ba? Oo. Yung iba, tumanda na lahat. Kukunin na kayo ni Lord, malapit na kayong kunin ni Lord. Ayaw pa rin magpakasal. Ay, di ba? Sa tulong sa atin, di ba? Ang pagsasama ng hindi kasal, kasalanan. So, kung mamamatay tayo may kasalanan, paano tayo makakapasok sa kaharian ng ating hari? O, debosyon ng debosyon, prosesyon ng prosesyon. Sinabi na magpakasal, nagsasama na rin lang naman kayo, ayaw nyo magpakasal. Tapos pag namatay, iiyak-iyak kayo, hindi mo naman asawa yung iniiyakan mo. 10 years, mga brad. Last year, una akong nag-misa sa inyo dito, di ba? Doon pa sa tapat noon, chapel. Sa chapel.
Pinaalala ko na sa inyo yan. Libre na ang kasal dito sa ating parokya. Pero ayaw pa rin. Pero tandaan niyo po ha, hindi assurance na kapag nagdebosyon ka sa Nazareno, nagprosesyon ka, sa langit ang punta mo. Kasi meron tayong mga panuntunan kung paano tayo mabubuhay. Paano tayo namumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. May mga sakramento na iniwan sa atin si Kristo para makatulong sa atin na mas maging maayos ang ating buhay. Pero kung hindi pa rin natin papansinin yan, wala. Either sa langit o sa impyerno tayo mapupunta. Dalawa lang ang pupuntahan natin. Saan tayo? Marami rin deboto na sa impyerno. Kasi puro deboto lang sa pangalan. Pero pagdating sa pagtupad at pagtugon sa panawagan ng Nazareno, natitigas ang ulo. So, hindi magic yan ha. Walang magic na pag humawak ka, okay ka na. Yayaman ka na. Tatama ka sa loto. Ang buhay natin para sa mas maging maayos na pamumuhay araw-araw, pakinggan natin ang sinasabi ng Nazareno sa atin. At kung mapakinggan mo, unawain mo na mabuti at isabuhay natin. Muli, sabi sa ating Ebanghelyo, sabi ni Kristo, magbantay kayong lagi dahil hindi natin alam ang araw ng kanyang pagparito. Pero darating at darating siya. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nangagawa ng langit at lupa. Sa sumasampalataya ko ng Kristo ng isang Diyos. Panginoon natin lahat, nagkakasaya ka sa Espiritu Santo. Nagkamanang at nagkamanyayan pa rin. Nagkakasaya ka ng Pilato. Pinulako sa matayin ni Libing. Nagkakasaya ka ng imatang ng naming tao. Pero may kamahalang ka ng buwan ng Libing. Ang ako pinapakita ka ng buwan sa salamang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. doon ang bumulat pa rin ito ang ulan sa mga bubuhay na matulog tao. Nagkakasampalataya ko sa Diyos ng Espiritu Santo. Sa bigyan ng sasamahan na katagal ka, sa kasamahan ng katagalan, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga buli ng mga tao, at sa buhay ng mga hanggan. Amen. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kaming ihanda ang aming puso, isip at kalooban. Ang ating tutugon, Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Pakiulit po natin, Ama, ibunyag niyo po sa amin ang iyong Pag-ibig. para sa simbahan, apat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat ng lingkod bayan, buksan mo ang kanilang mga puso pagdating sa manunubos. Gabayan mo kami upang aming mga pasya at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong paikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mga mahal namin na mayapa, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, pagtubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna lahat. Balay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pagpasalamat.
puso kapag sa unahin ay iyong tingin. Kadakot kabayaan na may kamtin. Tinapay pamamungahan, araw ng pawis at kaya sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Tugunan ang buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan Diyos amang makapangyarihan. Gawin naman ang Panginoon Ikaw ang paghahari sa sa iyo iyong ng kamay, sa kapayagan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At at sa inyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya Siya ay ay pasalamatan. salamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang matapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming magtapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Panginoong malangit at lupa ang kalakihan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Pinagpalak na marinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bunitain sa hiriya-hiriyain, bilang pagkain inumin, dinasag sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagano ka ba? Amalingapin mo ang iyong simbahang gaganap sa buong Hindi daigdig. pa pala eh. Paspasin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyan sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, halugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon na ang ngalan. Amin. Sumasalangit ka sa tuwing ang ngalan mo. Mabasa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo rin ang namin sa araw-araw. Tuwarin mo kami sa aming pagmasala para ng pagpapataw namin sa nagkakasala sa amin. Anduan kami, di maaaring pulos sa puso. Biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sa pagkakailang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapangyarihan, pagpapailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Modelo ng Diyos na nag-aayos ng mga kasalanan na sa libutan. Inaabot sa langit, maawa ka sa amin. Modelo ng Diyos na nag-aayos ng mga kasalanan ng sa libutan. Iawa sa amin, maawa ka sa amin. Modelo ng Diyos na nag-aayos ng mga kasalanan ng sa libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyaan sa kanyang bigay. Panginoon, doon ka dapat magpatuloy sa iyo. ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na po sila